Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Alamin natin po kung ano ang update dito sa pagbibitiw ni Rogelio Singson sa ICI. Ano po? Independent Commission for Infrastructure. Ha? Pangalawa na po si Singson, si Rogelio Singson na nagbitiw sa ICI. Mayroon pa bang iba na susunod sa kanila? Una, si Benji Magalong, pangalawa siya. Ano po ba ang dahilan? Kasi nga po maraming sa interview ng ilang media sa Sky Erese, dating kasamahan ni Rogelio Singson nung panahon pa po ni Pinoy, ano? Sabi po niya na ICI is dead. Ano po? Nakakalungkot. Ito naman po ang reaction ni uh, DPWH Secretary Vince Dizon, no? Ang kanyang reaksyon sa pagbibitiw sa ICI ni Rogelio Singson. Alamin po natin. Ano? Secretary, reaction niyo lang po sa resignation ni Secretary Babes. Alam mo, yung nag-usap na kami ni Sec Babes, no, about it, and you can ask him na lang yourself, pero ang sinabi niya sa akin, nung sinabi nga niya na may plano na siyang mag-video for personal reasons, pero mostly ang rason talaga niya is, sa tingin niya is yung kanyang role sa ICI, ano na rin, no? Yung kanyang technical expertise, dahil na marami na rin na file na kaso, marami ng gusto na niyang i-devote yung kanyang expertise. Gusto niya nang i-devote yung kanyang expertise daw sa DPWH kasi yung kanyang expertise ay na-devote niya na sa ICI. Ha? Sa pagtutulong sa DPWH sa pag-implement ng mga project ng tama. Pag-implement ng mga project ng tama. Kasi nga po, nakita niya na maraming pagkakamali, maraming technicality yung pag-implement ng proyekto sa DPWH. Kaya nga po, nagkaroon ng malawakang corruption. Ano? Patuloy po tayo. Specifically, ang sabi niya sa akin, gusto niya tulungan si Presidente sa pag-implement nung 18 Major River System Master Plan. 18 Major River System Master Plan na hindi po na-implement nung pumalit po si Pangulong Duterte. Natapos po ang term nila noong 2016. Kasi po sila po si Rogelio Singson ang DPWH Secretary nung panahon ni Pinoy. From 2010 to 2016. Nung nalo po itong si Rodrigo Duterte, lahat po ng mga project ng under kay Pinoy ay hindi po itinuloy ni Rodrigo Duterte. No, for flood mitigation na sinimulan niya nung siya ay DPWH Secretary na Yung flood mitigation na sinimulan ni Rogelio Singson no siyang sekretary ng DPWH ay hindi po natuloy talaga yun. Ano? Yun ang pagkakamali ng mga pumalit. Ano? na unfortunately hindi na implement. Oh. No, so specifically sinabi niya sa akin, sinabi din niya agad ko sa ating Pangulo na yun ang gusto talaga niyang ibigay ang kanyang expertise, lalo na ngayon na ibigay na niya yung kanyang expertise sa ICI. So yun ang usapan namin several weeks ago. Nandiyan sa extension sa ICI, sir, pero he still manifests his willingness to help po sa other projects. Oh yes. In fact, he manifested his full support to what the President wants to do and to what DPWH wants to do moving forward. Ano po ang sir, ano?
Kasi kailangan nating magpatulong sa ating mga mayors. Kasi unang-una yun ang direktiba din ni Presidente sa atin na kailangan mas involved ng ating mga local governments, lalo na sa infrastructure natin, hindi lang sa monitoring and ensuring na maayos ang mga projects, but also sa implementation. And ngayon nag-usap na rin kami ni Sec. Sani Angara at siya din mismo ang nagsabi na hihingi na rin ng tulong ang DepEd sa mga mayors. So for 2025, dahil nga malaki ang backlog natin sa construction of classrooms, humihingi tayo ng tulong sa mga mayors na pwedeng tulungan nila tayo sa pag-construct para mabilis natin mahabol yung backlog natin at maka-catch up na tayo by next year. Sir, how was the dialogue? Wala namang Very good. reaction ng mga Wala. In fact, ang ganda nga kasi ang mayors, talagang magapit na magapit sila sa mga kababayan natin. And alam nila yung needs ng mga kababayan natin. And sila yung talagang mapagkakatiwalaan natin kasi syempre sila, since sila yung magapit sa mga constituents, gusto talaga nilang mag-deliver ng mga proyekto ng maayos. No? So, I think importante itong step na to not only help DPWH and DepEd with the classrooms, but also later on, pati mga ibang proyekto natin, pwede tayong Batay po sa pahayag ni Rogelio Singson, mismo at mga kinumpirmang ulat mula sa opisyal ng briefing ng Independent Commission for Infrastructure nitong Disyembre lang, Disyembre 3, 4, ang pagbibitiw niya bilang commissioner ay isang personal na desisyon na nakabatay sa kalusugan at hindi sa anumang political na pressure o hindi pagsang-ayon sa mga resulta ng investigasyon. Sabi po niya, "This is the first time in my life that I've been asked to take maintenance medicine for heart, high blood, high creatinine. Everything is red flag in my body." Yan po ang sabi niya, na nagpapahiwatig na malaking epekto ang matinding workload sa kanyang 77 anyos na nakatawan. Bukod pa rito, binanggit niya ang pagkakawala ng pribado dahil sa pagkakilala sa kanya ng pampublikong lugar, pati na rin ang kakulangan sa budget at suporta ng ICI na nagpapahirap sa operasyon. Ganun pala, bakit hindi sila magsalita? Hindi sila magsalita sa Pangulo para mabigyan sila ng suporta na buong-buong suporta. Naniniwala po ako na kaya nga po grenade yan. Sana yung mga bayad, mga sweldo nila dapat sapat. Pero hindi naman po ako naniniwala na hindi sapat. Baka lang may pagkukulang ng konti. Ang ICI po talagang binuo yan upang mag-imbestiga sa mga pangyayari ng nakawan, ng flood control anomaly, ghost project. Kasi po napakalaki, napakalawak ng sakop ng anomalyang yan. Buong Pilipinas. Grabe ang kurakot, ang pagnanakaw. Nakakarimarim. Biro mo, pera ng taong bayan ninanakaw ng mga senador, mga congressman, mga opisyalis ng DPWH. Wala silang kakontentuhan sa buhay. Nakaw lang sila ng nakaw. Nanggig bilyonaryo na sila sa kanakaw. Kaya atin pong pakinggan ang pagpapatuloy. Makipag-cooperate at mag-partner sa mga mayors para mapabilis natin yung papagawa natin ng mga kalye natin, ng mga tulay natin, pagdidikiran ng mga drainage natin,
and other projects. Pero sa kanina nabanggit ni Mayor Zamora, may problems din talaga with funding. Hindi lahat kaya, hindi lahat capable, and meron pang politika sometimes na nagiging problema rin. Yung politika, problema naman yan sa lahat. No? Ang kailangan natin gawin, we have to rise above yung politika. Focus on yung mga ano bang kailangan natin ibigay sa Alam mo, kapag nagserbisyo ka sa bayan, asahan mo na marami kang ma-encounter na problema. Pero kung talagang makabayan ka, kahit maliit pa ang sweldo mo, tatanggapin mo yan. Kahit ano, kasi makabayan ka eh. Wala na pong parang Jose Rizal ngayon, Andres Bonifacio, na kayang isakripisyo ang kanyang buhay dahil lang sa bayan. Wala na pong ganun ngayon. Kaya nga po, ang kalaban ng bawat Pilipino ngayon ay kapwa Pilipino na magnanakaw, na may sariling interest at ang pinoprotektahan ay ang kanyang sarili. Malungkot na pangyayari po yan sa ating lahat dahil nga wala na po yung patriotism na tinatawag. Hindi ka gaya nung unang panahon na marami po ang bayani talaga na nagbuwis ng buhay dahil sa kanilang bayan. Ngayon, wala na pong ganun. Siguro may mahahanap ka. Paisa-isa na lang. Hindi kagaya nun na talagang marami ang mga bayani. mga kababayan natin. So, and I think yun ang mensahe ng Pangulo sa lahat ng mga local government officials na magtulungan tayo. Last yung funding. Yung funding, meron namang pondo eh. No, meron namang pondo, lalo na kung yung pondo hindi na nakao. May pondo naman eh. Oo. So magtulungan na lang tayo, hindi natin mapupondo lahat. Pero, merong pondo at meron tayong magagawa. Secretary, reaction niya lang po sa resignation ni Secretary Babes. Alam mo, yung nag-usap na kami ni Sec Babes, no, about it, and you can ask him na lang yourself, pero ang sinabi niya sa akin, nung sinabi nga niya na may plano na siyang magbitiw for personal reasons, pero mostly ang rason talaga niya is, sa tingin niya is yung kanyang role sa ICI, ano na rin, no? Yung kanyang technical expertise, dahil nga marami na rin na file na kaso, marami ng gusto na niyang i-devote yung kanyang expertise sa pagtutulong sa DPWH sa pag-implement ng mga Gusto niya nang i-devote yung kanyang expertise sa pagtulong para ma-implement yung kanyang mga proyekto. project ng tama. Specifically, ang sabi niya sa akin, gusto niya gusto niya tulungan si Presidente sa pag-implement. Alam niyo po, sa lahat ng sekretary ni Pangulong BBM, ito ang hinahangaan kong tao, si Vince Dizon. Alam niyo kung bakit? Napakasipag po niya. Napakasipag niya. Wala siyang reklamo. Hindi kagaya yung iba dyan na sekretary. Masyadong mareklamo. Yung mga ibang opisyalis ng gobyerno, napakareklamador. Ngayon, kapag pumasok ka sa gobyerno, dapat dyan makabayan ka. Maka-Pilipino ka. Hindi ka makapera. Kasi kapag pera, hindi ka dapat manungkulan sa bayan. Dapat sa'yo ibaon mo ang sarili mo sa putik. Yung mga opisyalis na ang tinitignan pera. Dapat ang tignan nyo yung Pilipinas. Kung ano ang maitutulong nyo sa Pilipinas. Ngayon, kung hindi naman yun ang hindi naman kayo ganun, kapag inalok kayo na maging sekretary, ay tanggihan nyo na. Kung pagpapayaman din lang ang pag-iisip nyo. Ang laman ng utak nyo, pagpapayaman, nakakalungkot. Dapat ang gawin nyo, kayo, na mga inaapon sa gobyerno, na ang utak nyo pagpapayaman sa sarili nyo, ay magsipagbitiw na kayo. Magpatiwakal kayong lahat. Yung mga mukhang pera dyan sa gobyerno, yung mga senador na mga mukhang pera, na nasasangkot sa mga anomalyang ito, magpatiwakal kayong lahat. Pati na yung mga opisyalis ng mga DPWH. Hindi kayo nababagay dyan.
dapat sa inyo, lahat kayo magpatiwakal kayo. Yan ang sigaw ng taong bayan sa inyo. Ano? Kasi sobra na kayo. Wala kayong ginawa kundi mangurakot, magnakaw, ha? Nung 18 Nakakadismaya. major river system master plan, no, for flood mitigation na sinimulan niya nung siya ay PWH secretary na unfortunately hindi na implement. No, so specifically sinabi niya sa akin, sinabi din niya agad ko sa ating Pangulo na yun ang gusto talaga niyang ibigay ang kanyang expertise lalo na ngayon na Ang pagbibitiw ni Rogelio Singson ay nagpapakita ng katotohanan na ang mataas na posisyon sa gobyerno ay maaring maging mabigat sa mga nagkakaedad na. At ang kanyang desisyon ay isang matalinong hakbang upang protektahan ang kanyang kalusugan. Ano po? Habang nananatiling bukas ang tanong kung papaano mapapalakas ang mga institusyong tulad ng ICI upang maiwasan ang mga ganitong pag-alis sa hinaharap. Walang indikasyon ng kinikilingan o cover up. Ito ay isang simpleng pagpili ng sarili sa gitna ng matinding serbisyo publiko. Kaya dapat makabayan ka kung hahawa ka ng posisyon sa gobyerno. Ngayon, kung hindi ka makabayan, wala sa iyo yun, ay huwag kang humawak ng posisyon. Yan lang bibitiwan ko sa inyo, mga gustong magtrabaho sa gobyerno. Ano? Pag nagtrabaho ka sa gobyerno, dapat makabayan ka, hindi ka makapera. Dahil kapag makapera ka, makakagawa ka lang ng kasalanan. Dapat sa'yo, kung pera, hindi kabagay sa gobyerno. Ha? Magpatiwakal kayong lahat ng mga makurakot kayo. na ibigay na niya yung kanyang expertise sa ICI. So yun ang usapan namin several weeks ago. He just resigned sa ICI, sir, pero he still Sorry? manifests his willingness to help po sa other projects. Oh yes. In fact, he manifested his full support to the to what the president wants to do and to what DPWH wants to do moving forward. Last question. So what about yung latest, yung latest referral? Sorry? Yung latest po na referral Okay. related to ombudsman, ano po? Yung mayor? Yes. Well, alam mo naman, pauwi-uwi, sinabi ng Pangulo. No? Sinabi ng Pangulo na lahat ng dapat managot, mananagot. No? Dapat. Kahit sino pa yan, kahit na Kahit sino pa yan. na kamag-anak niya, kaibigan niya, kaalyado niya, it doesn't matter. As long as may ebidensya tayo, kung saan patungo yung ebidensya, doon tayo pupunta. Kung saan patungo yung ebidensya, doon tayo pupunta. Yan po ang mahigpit na bilin ng ating presidente. Kaya hanggang tinut na lamang po, huwag niyo pong kalimutang like, share, and subscribe sa aking channel. Pati na rin po sa aking YouTube. Marami pong salamat.